na ito talagang full. Yo, what's up kakamay? Panibang vlog na naman tayo ngayon. At kumusta sa lahat? First time ko yata mag-vlog sa GoPro. Itong bagong GoPro natin. At hindi ako nakaalis kanina pa. Gawa ng may nantay tayo na sisilip o titingin itong bahay. Gawa nung meron kaming kinocomplain mamay na yung ceiling niya dito sa kwarto. Yan, pakita ko sa inyo mamaya. Yan. Dito yan mamay na napatak na po yan. So kumbaga diyan kami na napiperwisyo kasi syempre pag naulan or lalo na ngayon magtatagulan ng mamay. So continuous yung pagpatak niya. Lagi kami naglalagay ng balde o palanggana sa ilalim para masalulang yung pagtulo. So kumbaga nagkakaroon ng ito. Hindi ka panatag pag once natutulog kasi nasisipa yung palanggana nasa paan namin. So sinilip at yun, bukas siya gagawin. So hopefully magawa na yun mga may kasi medyo long time na complain na namin at hindi na siya nasolusyonan. So the last time around meron nagawa dito ng bubong, hindi pa siya napasali. So anyways mga may pupunta tayo ngayon sa pwesto. Hindi tayo nagpuas ngayon. So nabanggit ko na rin na nung last time sa first vlog ko dito sa challenge natin na yung kumbaga yung hina sa business talagang sobrang hina. At siguro dito ko na lang sasabihin or doon ko na ikwento yung anong mangyayari sa natin sa pwesto. So samahan niyo mga may at sana hindi tayo umubo ng umubo at kailangan natin kumabol sa challenge may kasi isang vlog pa lang tayo. Kailangan natin damihan as much as possible, habol tayo para at least makamit natin yung minimiti natin na revenue. At sobrang thank you sa mga sumuport at nandun ng vlogs natin mamaya at sa mga hindi nag-skip ads. So yun, hindi ko alam kung mayroon ng first update kay Sprack Attack. So silipin nyo na lang po, nandun po yung namin actual revenue sa day 1 para at least makita niyo po yung takbo namin ng daily revenue. So sa update ni Sprack Attack. So yun, tara na sa mga kamay, gagamitin natin si Nami at diretso na tayo sa pwesto. Okay? Paisa tayo. So medyo maganda yung panahon, medyo mainit yan. So gagamitin natin si Nami at nandito yung makulit namin na pusa. Sabi ko sa inyo, tatlo kaming nabiktima niyan, si Mrs. si Ana tas ako. So kung pinakahuli na kinalmot niyan. So yun, kaya nasa session tayo ng anti-rabies. So anyways, na sa akin yung pang 4th dose na yata yung booster. So kailangan nating gawin yun hanggang sa August 19 ang pinaka last. So yun, double check ko muna mamay yung lock natin kung nakalock na ba. So yung mga ipalis na tayo, babak lang natin si Nami. Tingnan tayo sa side mirror mga may, kasi yun ang magiging reference natin, side mirror. Alright, so yun mga may, Sunday ngayon. So halos day of that ng mga tao at sarado yung lahat ng mga establishment. Nandito kami ngayon. Medyo lawit-lawit na ako mga sa pagsasalita halos mabakante ako ng 2 weeks na sa pag-vlog. So yan, grabe yung ng daon ng mangga. So dami nang pumatak dyan ng mga bunga at namamahaw pala yan mga kamay. So yan, labas tayo dito. Sunday ngayon, Sunday vibes. Punta tayo sa pwesto. At nga pala mga kamay, itong GoPro isa lang spare. So hindi ko alam bakit yung ibang battery hindi na siguro nagana. Gawa ng matagal na nadenga. At meron akong biniling charger so hindi siya naglo-lose. Pero hindi ko alam kung nagana. Silipin ko yung isang battery kung ba siya
ito, gagana pa. Tinalis ko nung nakaraan eh. Nagre-red, nag-green. So, hindi ko alam kung full na ba siya. So, ano tayo? Join tayo sa main road. Yan. So, yan, pag Sunday mga kamay, yan, basura. Walang collection. At yun, kanina natin ko na si Miss sa trabaho. Naka-duty ngayon. Kaya lang naman ako nalito ako mapapunta sa pwesto gawa ng inaantay ko pa yung titingin ng bahay. So darating lang 30 minutes ago. Ngayon yung pwesto naman na kasuhin natin. At ito malapit kami sa yung titira namin sa bayan. Andiyan si Moro, supermarket. Ayan, kuya. Tatabi tayo, may emergency. Ayan, tabi tayo. Mamadali yan, baka mahirap na mabangga. So dito mga kamay, masarap dito tumambay sa may provincial. So ito yung kapitolyo ng buong Laguna. Dito na din sa yung kapitolyo ng buong Laguna. Dito nakalagay sa Santa Cruz Main. Pero may annex yan mga kamay sa Kalamba. So ganda yan, parang White House mga kamay. So ganda dyan magtambay gawa ng malilim, ma-presko ang hangin. So ito, papakita ko sa inyo isa sa mga talaga matatatag na parisan. Ayan, kapitolyo mga kamay, ganda. Ayan, isa sa pinakamatatag na parisan talaga, hindi natitinag. So umulan umilit, ang daming tao. Ayan, nakita nyo? Di ba? Yan ang hindi natin nakuha consistently sa ating parisan. Wala tayong magagawa kasi nakakuha sila ng right spot may nasa pinaka center talaga ng pinaka business area, Kapitolyo pa mga kamay, di ba? So yun. Pero sa atin naman kasi impresyon natin mga kamay, talagang pinupuntahan nyo. So bigla na lang talagang hindi ko alam hindi ko ma-explain. Doon na lang natin ikwento lahat habang nakatigil tayo doon. So biyahe lang tayo. Yan, marami na din nagsara ng mga establishment dito mga kamay. Kumbaga during several months ago. So kaya masasabi ko na yung business talaga is talagang gusto mo ma-sustain, kailangan mo talaga ng habaan yung PC mo, lalo na pag naniniwala yung produkto mo na merong ibubuga. Crossing tayo mga kamay. Ayan. So dito din sa may kanto mga kamay, meron din dyan matinag na nagpapares. So matagal na rin yan mga kamay, taon na din. So kumbaga mga talaga kilalang tsaka nasa sentro din sila ng ayan, malapit yan sa bayan. So mga yan dropping point ng mga nagbabiyahe. So pag instant gutom makakain dyan. So dyan ang daanan talaga. Dito tayo ngayon, pero yung mga may linggo marami pa rin sasakyan. Siguro nagkataon lang ganon. Inuubo pa rin ako may medyo matagal lang ngayon ang ilom ng ubo, sipon. Hindi ko alam, ibang klase ngayon, yung trangkaso. So yun, ito mga may papunta kayo dito Bulsan, Patimbaw. Dito rin mga may pag sa gabi meron dyan nagpapares. Yung bata. So kilalang kilala. Tapos dito si kuya. Yan, yung paresan dyan. Kakaso lang dyan mga may medyo
ano na rin, mga 1 week ko na rin din nakikita nagtitinda. So hindi ko alam kung ano, baka may linakad lang. Diretso na tayo sa pwesto natin mga kamay. So mahirap mga kamay yung 40 minutes vlog. Mahirap talagang punuin. Shoutout kay Manay Mopa, yan, DPWH mga kamay. Mahirap manay, 40 minutes. Dugo. Mahirap na punuin pag na hirap ka mag-content. Oh, yan mga kamay, sina kuya, customer ko yan sa Pares. So marami akong na nakilala mga mga tricycle, tapos mga basta daming madaya nang yung customer na napunta sa Paresan natin na hindi na natin nakikita. Mga kamay, dyan yung dati natin to, so yung kulay-kulay na yan. Umalis tayo dyan kasi medyo talagang suffocation yung area. Hindi kaya yung init. Punta na tayo sa natin. Naka-signal light pa pala ako. Yan, isa rin dito mga kamay. Ito, isa sa pinakamatatag talaga na din. Pares naman siya, kaso lang puro mami lang. Mami beef. Si ate, yan. Settle down sila, alas 10 na. So ano na yan, kung pagka ganon, iisan na yan halos ubus na or talagang may time na sila. Hanggang 10 or 11 talagang ubus o hindi. Pack up. So yan. Dadaan tayo sa cemetery mga kamay. Lapit na tayo sa pwesto. Ayan, naka-signal light. So, Sunday vibes mga kamay. Talagang parang sobrang busy pa rin ang road Ang daming sasakyan. So dito naman ako kukuha ng supply ng soft drinks minsan Ryan, yan mga rider na iba dyan mga kamay, sa akin minsan yung nakakain. Kaso lang sarado ako yan, mga naglalaro basketball yan, nagmumami yan sa atin. Dito na tayo mga kamay, kakaliwa tayo dito. Ayan, dito na tayo sa pwesto mga kamay, para dito siya sarado. Hop, testingin natin mga kamay yung GoPro kung gaano katagal yung battery. Sobrang thank you kay Sir Anonymous sa GoPro kasi laking tulong nito mga kamay, kasi gaano gagamitin natin sa pag-vlog. So yun, dito na tayo, dito natin uumpisa ng yung kwento. Sayang magmamami sana galing sa basketball Yan ang mga customer sa pagmamami, mga bata nagbabasketball. So anyways mga kamay, hinatay ko lang si Axel na dumating gawa nung 10 AM na namin usapan. So ngayon mga kamay, ang isa sa gagawin natin is maglilinis tayo sa pwesto, yung mga utensils, mga gamit mga kamay, natin iayusin gawa nung pinaplano ko na mga kamay na isar na to. So baga this past few months siguro medyo naging unstable yung sales at syempre nung kalakasan is yung ginagawa ko mga kamay, nagtatabi talaga ako ng pakunti-kunti. Kasi kuy shout out daw. Sabi ako mga kamay ng pang buffer ba autobahn, so para may bubunutin tayo. Pero dumating sa punto ba talagang nasasait, meron pa nga sa atin tumutulong mga kamay para ma-uplift or mabuhay sa true promo na buy one take one, tapos mamigay ng natin. Pero dumating sa punto talaga na hindi siya nasusustain. Itong pwesto natin mga kamay, pinalagyan ko yan ng pansara
Although ito mahamay kaya butas yan. Ganang kinuha dito eh. Nasira kasi mahamay during bagyo. Yung peso natin. So nawarak talaga. So ito nga yung galing to kay ano yung classmate mga. Yan talagang nawasak na yan ng mahamay. Nabagsakan yan. Yung ano lang yan. Butas-butas na. Ganun siya mahamay. Kaya kung ano kayo magbibili kayo ng ganitong tent. Ano dapat yung talagang sobrang ano na. Sobrang kapal o yung talagang hindi naman ano, halos yung tent naman ganito eh. So marupok siya mahamay pagkat na natagal na pag naiinitan. Ganito siya mahamay. Nakatagig lang. Kaya gawa ng ano, yung pag pinagawa mo kasi ng ano yan, pansara talaga, abutin ka ng ano, label sa susi. So yun. Natin ko na siya no, si Axel. Anong ano, ayusin namin na yung gamit, iinisin namin, ayusin namin ang loob para maayos. So, ano yun parang ano, para sa akin parang matinding ano, labanan yung ano, nangyayari kasi for the past ano 9 months kasi nag-start ako ng October mahamay. October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August na ngayon, diba? So 9 months mahamay na balikatan. May ups and downs mahamay. So yung unang pwesto natin kinatintin dun sa may gate. So nag-arangkada siya ng maganda, tapos bigla nag-tone down mahamay. So kaya tapos syempre yung mga expenses nagpa-pile up. Dumating sa punto na sabi ko nga is ano, kailangan natin maghanap ng peso na medyo ano, yung costing ma-lower. Tapos napapesto tayo sa second na ano na pesto, which is hindi naman nag-work at nakakagawa ng yun nga, may market kaso lang hindi siya na-sustain, so kailangan natin maghanap ulit. So ito yung pangatlo. So nung lumipat kami dito last April mahamay, talagang ano, masasabi ko talagang ano, kung sa pile up ng tao yung dumog, talagang dumog mahamay. So that was ano, April hanggang May. Pagdating nung third week ng May, alam niyo naman mahamay, third week ng May halos na napakatapusan. During that time mahamay, syempre graduation day mahamay. So dumating ang punto na busy yung tao, tapos mga gastusin syempre. So yung sales natin medyo bumaba. So inisip ko na lang na ano, baka busy lang tao, ganito ganyan. At baka bumalik. So ang ginawa kong plano, as time goes by or as day goes by, nag-trim down tayo ng mga expenses, lalo na sa mga loads, sa load ng ano ng tinitinda natin. Tapos nag-adapt tayo ng ibang ano, menu, ulam, para at least ano, kung nasasawa sila sa pares, at least mayroon sila option. So okay naman siya mahamay, pero hindi na siya na-regain yung ano, yung talagang expected na ano, na daily sales. Ini-expect ko pa kasi meron akong minimum, hindi na siya na-hit. So para at least may survive. So as time goes by yan, pababa siya ng pababa hanggang sa naman sa punto nag-trim down ako ng tao hanggang sa tinira ko na lang, isa na lang, si Axel nga yung tinira ko. So tapos yung load nag-reduce ako, as in total reduce ng ano, ng load ng ano, ng paninda para may survive lang ang daily yan namin, daily operation expenses namin. So pasahod sa tubig kuryente, sa ano, kasi yung tubig mahamay, although wala kaming linya dyan, nakikigig ko sa Witabi sa may-ari. So yung mga expenses pa iba na ano, siyempre sa gasol. So ano na, continuous ang ano, ang apoy, kasi soup ang natin tinitinda eh, so kailangan mainit. So, may customer wala, diretso yung ano, yung painit. So yun, dumating sa punto mahamay na talagang ano, lalong umina gawa nung
naipit tayo sa graduation, sa enrollment, may at the same time meron na rin nagsilabasan ng mga bagong nagpapares din. So kumbaga yung bugso ng tao nasasampot na doon, hindi na nakapunta dito. So doon na kumbaga, tsaka siguro nagustuhan nila ang lasa kumpara sa atin. So wala naman tayong magagawa doon mga kamay. So yun talagang pinaka ng food business mga kamay. Kumbaga kanya-kanyang yan, taste buds, kung sino ipapatronize when it comes sa pagdating sa product mga kamay. So although meron pa naman tayong customer na natitira na talagang solid na kumbaga masasabi mo na religiously na nabili, kaso lang talagang yung volume na in-expect natin wala na, kumbaga totally down. So hanggang sa ngayon dito nakapag-decide na ako na kinausap ko na rin si Axel kagabi na talagang stop off. So ang mangyayari dito, kasi since na ako nagpagawa ng bubong niya, yung although yung itong tindahan mga kamay, ito pakita sa inyo, ito kasi mga kamay tindahan dating na to, gawa na to. So yung bubong, yung mga yung mga kahoy yan, yung mga table na andyan, so ako na nagpagawa kasi ito ako na rin nagpagawa niyan. So para di sana may masilungan yung mga customer. Kaya ang mangyayari yung business day ko, sabi ko mayari mga kamay is pag once na pwede na kasi pinaparentahan nila ito. So kumbaga stay as it is na lang yan. Yung gusto pa dito, susulitan na lang ako. So hindi na natin kailangan kunin yung original price kasi hindi naman talagang mangyayari yun. So depende na sa pag-uusapan namin. Let's see what will happen mga kami, kasi yun ang magiging natin plano. So kasi based sa kontrata, pag once na tinigil ko ng operation dito, dala ko tong gamit, papaklasin yan yung mga bubong. So kumbaga sa akin ma-hassle yun, matrabaho, sobrang matrabaho mga kapatid. Hindi parang may hirapan tayo mga kapatid. So kumbaga meron naman tatanggal yan si Axel, kasi si Axel mga kamay parang ito si Axel jack of all trades. Marami siyang alam when it comes sa kumbaga daming talent. Ito actually yung namin first na target, yung parang lang ganito lang, yung parang tulad kay Diwata mga kamay, napaigpag lang, food cart lang, tapos mag-set ka lang yung tent mga kamay, yun lang talaga namin So yun lang ang setup namin. So magluluto sa bahay o dito sa food cart, tapos dadali na dito. May open space to. Tatagal na ng tent. Okay na pansamantala. So nangyari sa ito pa lang pinapupuntahan. Kaya kaso lang kami nga lang ang nga lang nagbumastos sa pagbubong. Kasi butas-butas na yan mga may. Gumawa na talaga na napakante ng mga 15 years na. Hindi ko lang mga may na expected na darating sa punto na kaya doon so kumbaga sa business sa akin mga may win-win situation, merong losing situation. So nandito tayo sa losing. Sabi nga nila is yung pinakaunang business mismo na main na business or pinakauna is yun talagang pinaka-harvest. So ito yung pinaka-harvest sa akin mga kamay, kasi dati nag-ano naman tayo, nag-mini business naman tayo So puro naman mini success naman yun. So very small business yun kasi alos tayo lang
nag-gas-gaso. Sapatos na naman yun, tapos ibang mga anik-anik na binibenta natin. So ito talagang full or main business mga kamay. Dumating na sa nasa losing end tayo. Pero sabi ko nga diba sa mga live ko, tapos mga previous vlog ko na ilalabang mo hanggang sa kaduluduluan. So para atin sa namnam natin yung mga ginastos natin mga kamay. So ito na yun. So kumbaga dumating na sa time na yun na yun mga it's about time to stop. Kasi yun nga wala na, kumbaga talagang putol ng PC. At the same time mga kamay, kailangan ko na rin magbalik sa ito nga sa pag-vlog, lalo na mga kamay na didiskarte pa tayo ng iba. So may future tayo na na gustong i-survive mga kamay. So hindi sa akin yun, kundi sa anak ko na. Sabi ko sa inyo mga kamay, yung future ko mga kamay is kumbaga tapos na, kasi nasa career tayo na yung patanda na eh. So kumbaga ang ko na lang, wino-work ko na lang ng future yung sa anak na lang namin. So yun ang pinakamahirap kasi gawa ng nag-i-school na mga kamay. Kailangan natin yun i-sustain mga kamay. Kaso lang nag-fluctuate naman itong business. At yung sa vlog is ngayon lang tayo nagbabalik mga kamay, kasi pagod na yung katawan lupa talaga sa pag-business. Hindi na kaya mag-vlog, tutulog na lang talaga. Kumbaga sa hands-on talagang sobrang hands-on ako dito mga kamay, 100%. Kumbaga first man in, last man na out. So ganun nangyayari sa operation, kasi para makita ko ba yung talaga nangyayari on a daily basis, kung saan pwede mag-adjust at ganyan. So hindi nyo lang nakikita mapansin mga kamay, kasi hindi natin i-vlog wala nga time. So live stream lang tayo, live stream dati. So antayin natin si Axel kung kaya. Tingnan na. Ngayon, good luck sa susunod na pepeso dito. Hopefully makuha niya yung tamang market mga kamay, kung ano man ipapasok niya na negosyo. So ako nga mga kamay, pwede ko naman ito yung parang ipa-assume yung pwesto. Kumbaga kung ano nakikita niya sa kanya yan, yung sa pares pag siya magtitinda siya ng food din at lalagyan na ng pares sa kanya ng item, na yan, hindi siya yung yung price na original price ko. Kumbaga na yan gamit na yan second hand na yan so bibilin na lang niya kung papayag. So kung merong ganun, so merong sasalo na mahabang PC, much better mga kamay. At least may market na kasi yan mga kamay, kung tutusin lang. Talagang kulang sa PC. Kulang sa PC. Hindi siya kaya na i-sustain. Kung may improve nila mga kamay sa mahabang PC, check baka may survive nila yun lang ang pinaka yan. Pagpapahaba ng PC, kasi papakita ko sa inyo mga kamay na yung mamaya. Antay ko lang si Axel para sa maano natin, maituro ko sa inyo mga kamay na itong na to hilera BC BC Road mga kamay. Yan, BC Road, nasa tapat tayo ng Petron. Yan, Petron yan, tapos may vulcanizing. So yung nagpapavulcanize yan mga kamay,
nagiging customer ko kasi minsan inaabot ng ano ng gutom eh. Diyan na nakain. Ulam, pares, ganyan. Diyan na sila nakain. Kaya nakakuha din tayo ng customers sa ano, through sa vulcanizing. Kaya di ba? Isa yan sa advantage. Isa sa pwesto. Dati talaga mamay, sabi ko sa inyo, hanggang ano, gabi madaling araw yan. Bugso ng tao, magandang takbo ng sales mamay. Biglang parang ano, hinigop nang wala. So meron akong mga ano na nakuha ng mga comments coming from ano sa mga customers. Siyempre ano lang, i-private na lang natin. Kaya yun dun, isa rin yung sa napagtanto mga may bakit ano, isa sa mga point na bakit humina. Kaya atin na lang yun. Wala ba siya na si Axel mamaya? Nalit ng gising mamaya. Haba na itong ano Tsaka nga pala mamay. Papakita ko sa inyo mga may i-off ko lang, may pupunta lang tayo. Papakita ko lang sa inyo mga may ano, yung mga hilera ng ano ng mga kainan dito. Punta tayo dito mga may sa ano, sa pupunta dun sa unahan. So bibili kasi ako ng sabon para sa ano, panghugas. Yan, papakita sa inyo mga may mga ano dyan, mga establishment na mga kainan. So yung mga basketball player na yan, nadaan yan sa may ano, sa paresan para magmami. Tuwa sila mami dyan sa mami kung anong ano, syempre kakain sila ng ano, ng mami sabaw, tapos extra sabaw. So kaya solid ang ano nila, yung pagkain. Medyo ano lang, ang dami lang sasakyan eh, hindi tayo makasingit. Mainit na mami. Alright, nantay lang natin mamay na maklear ang road. Dito clear na eh. Pag Sunday nga pala mamay, malakas dito ano, yung benta. Yan ang ano, yun ang ano, ang totoo dito sa pwesto. Pag napuntahan yung mga tao, umaga pa lang. Siyempre yung iba kasi sarado eh. Sarado yung ano, yung tindahan. Aba, hindi na klaro ang ano. Ayan na, klaro tayo dito. Didiretso tayo dito. So dito sa left side natin mamay, yan isa yun sa pinakamalakas na karinderya dito. Yan mamay, kaso lang biglang ano talaga, biglang bagsak din. Talagang ano, lubog din mamay. So hindi na rin siya nag-open. Bihirang-bihira na lang din. Yan, may parisan din dyan mamay. Yan parisan mamay. Ibang customer dyan mamay napupunta din sa atin. So kanya-kanya na, tas may tapsihan dyan, 3A's yan, isa sa mga matatag na ano na tapsihan mamay, 3A's. Yun, maabda tayo ng ano, mabibila ng ano, ng liquid soap. Ay, salado si ate. Yung ano, yung ay, si ate Wilma, yung supplier natin So yun, ayun, dito tayo bibili na ano, ng liquid ano.
Soap. So dito tayo sa mga kamay sa ano eh, sa Camp Brigador Pasiano Rizal. So yan ang ano, kampo ng pulis dito sa ano, sa probinsya ng Laguna. Hindi ko alam kung sakop ito yung buong Calabarzon eh. Ikot na tayo mga kamay. Ayan. Dami nagpapares dito mga kamay. Sa unahan pa meron dyan. So kumbaga hilera na. Simula nang nauso yung pares. Ayan, dami na nagpares. Kaya tad-tad na yung paresan mga kamay dito kasi tabi-tabi talaga. Liquid soap. Oh my goodness. Durapware mga kamay. Yung iba dyan customer natin. Pero hindi na napapadpad simula nung ano, nung meron ng ano. So may sila dyan na pa rin mga kamay. Tayo bibili ng liquid soap. Oh my goodness. Ayun, Max Glow meron pala. Saan tayo mga ayun, tigil nila yung chicken yan. May nakita tayong ano, Max Glow. Bibili tayo mga kamay. Kuya, pabili ko Max Glow. Max Glow? Magkano po? 1 liter. Apa? 1 liter to 1.5. 1 liter po. Magkano po? 45. Max Glow. Isa nga po. Gagamitin natin sa ano, paghugas. Medyo okay itong liquid soap. Thank you. Natin kung nandun na si Axel. Kung wala pa ay mag-i-start na tayo mga may hugas-hugas mga ano dapat hugasan. Meron na tayo mga may side na natin yan for disposal. So yan na natin bibenta. Mayroon pa ano mga may food business. So ano, lahat hindi lang pares mga kamay kasi lahat ng food business yan nga karinderya eh. So ano rin pasinto-sinto na rin lang din ang ano ang tinda. Kumbaga ano, hindi siya stable sa ngayon. Kaya lang mahirap siya i-sustain. Kung hindi yan ako, wala nga lang gastos mami sa araw-araw, walang problema eh. Kasi lang may gastos eh. Alam mo yun, may expenses eh. Hindi siya nag-ano eh. Hindi siya nasisiro eh. Kung wala ang ano kasi doon mami, kung wala sana, kung ano kahit sabihin natin walang benta eh, kung wala na may expenses okay lang, i-survive yung business, di ba? Kaso lang may benta o wala, tuloy-tuloy ang expenses. Yun ang isa sa dumudurog sa mga ano, sa mga negosyante na tulad natin na ano, hindi man ganun kahabang pisisan sa business. So kasi meron din may nagbi-business din dito eh, House of Opa. So mahabang busy niya sigurado.
gawa ng isang hilera lang kami. Kumbaga laging ganito duguan sa sa customer. Mahirapan sustain. Tingnan natin si Jackson Mami. Dito may ganyan ang natin pwesto. Sabi nga si ate, kung talagang lumakas mamay, pwede ito ipagamit sa akin. Dito kakain mga excess na tao. So although nagamitan natin yan sa ganun, yung may time kasi mamay na punong-puno ito mamay. Puno dyan dito, puno din sa loob, puno din sa labas. Dito sila kumain. Yung mga tao. May time na ganun nga. Kumbaga hindi lang isang event, kumbaga maraming beses. So kaya ang lang kasi dito is yung typical lang talaga na pares na open. So kaya pronto sa sa mga langaw, sa mga alikabok. Kaya ginagawa namin, kailangan linis ng linis. Kada bus out, punas, yun, para at least hindi na nag-i-stock yung alikabok or dumi. Yung nga mamay yung nabutas na rin. Gawa yun yung bagyong Karina, binutas talagang sabi ko nga sa inyo mga may, yung bagyong Karina tas yung isang bagyo na dumating bago kay Karina, yun talagang winasak dito mga may, yung natin bubungan yan, yung bubungan yung trapal natin dyan sinira yan, tas yung yung sa tent sinira yan ng bagyong kalimutan ko ganyan ang buhay mga may. So sa akin mahirap man pero wala kailangan natin i-accept mga may yung pagkakaano yung parang yung sabi nga literal kabiguan pero all goods mga may linaban natin kaysa hindi natin linaban natin kumbaga taya pato tungkol sa tulo na talagang yung gawin mo lang. So na lang mangyayari dito memories. So makikita yung hard work, hardship, yung effort, patience, lahat nandito, experience sa pwesto, sa mga tao, paano ka makihalubilo dito ko na nakita lahat. So baga sa atin it was a good experience, bad or good so experience pa rin. Sobrang thank you sa mga naniwala sa atin, sumuporta mga may sa ginagawa nating business kasi madami pong sumuporta dito mga may at tumulong sa atin sa pagpapalago nito sa pagbibuild. So yun, sobrang thank you kasi ang binibuild yung mga may yung trust na magagawa natin, mapagtatagumpayan natin kasi nilagyan natin ng time ng effort kaso dumating sa puto mga may talaga hindi talaga umubra. So yun, that's it mga may. Sobrang thank you sa lahat at kita-kits sa next vlog mga may. Lilis na kami.